Lusubi na ang Malacanang. And I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusot sa Malacanang. Mag-rally kayo kung gusto nyo mag-rally. Punto, ang dami nag-encourage sa armed forces, no? Tsaka sa PNP, na mag-withdrawal of support mula nung kay General Macanas to, di ba? Yung pinaglaban nila, wala na. Yung mga sundalo natin, ano pinaglaban nila? May mga namatay. Merong mga namatay ng 20 anyos pa lang, hindi nakatikin, man lang magkaroon ng anak. Di ba? Kasi pinagsasabi ko, mga kababayan, is just an expression ng ating freedom of expression. Walang masama na tumayo ka at sabihin, isite mo yung mali ng gobyerno. Walang masama. Yung konstitusyon natin, ginagaranti yun na we have the right to express ourselves in peaceful gathering. At ang sinasabi nga, naging ano ko, sabi kayo dito, na naging ano ko, nag-encourage ako. Kasi yung armed forces, sila-encourage ko. Ang punto, ang dami nag-encourage sa armed forces, no? Tsaka sa PNP, na mag-withdrawal of support mula nung kay General Macanas to, di ba? At tungkol kay Marlica, kung sino-sino pang vlogger. At merong mga vlogger ba na nagsasabi, lusubi na ang Malacanang. And I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusot sa Malacanang. Mag-rally kayo kung gusto nyo mag-rally. Walang lulusot sa Malacanang. Kasi kung ako ang commander ng PSD, I will specifically order my troops na rat-rating kayo. That was my pronouncement. Now call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. To prevent injury sa part ng mga nagrarally. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? Well, anyway, kung gusto nila na lalong maging masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. And for you to take a hair follicle drug test. Yes! Lahat kayo mga vlogger. Yes! Yan ang isigaw nyo, hair follicle drug test. Yan ang isigaw nyo. Kung makalusot man siya dyan, hair follicle drug test. Yung pangalawa, yung korupsyon, saka yung abuse of power. Pangatlo, yung komunista. You stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt. We are the highest authority in the land. The government is there for us. And they should react for us. Yun yung mahalaga. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas mataas lang sa atin ay Diyos. Imploring the aid of Almighty God. Order to establish. Amen! Kaya, alam nyo naman yung rights ninyo. You stick to the issues always. You stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinu-question sa paggamit ng droga. Walang masamang questionin yun. Karapatan natin questionin yun. Because hindi pwede na ang isang presidente bangag. Hindi pwede. Kahit sino man. Hindi pwede. Kahit saan bansa kayo pumunta, hindi pwede bangag ang presidente. Hindi pwede. And the only way na mawala yung ano ng taong bayan, yung pagbintang sa presidente, kay BBM, you subject yourself to an honest to goodness public hair follicle drug test. Mauubos ang araw, wala hanggang 2028. Hindi pwede yun na ikaw dire-diretso. Because ikaw kung bangag ka, hindi mo pwedeng malutasan ang problema ng bansa. Yung bigas na pinangako mo, yung pagnanakaw na nangyayari, yung mga pinangako nyong bahay, at yung gera na nagbabadyang with China. Hindi pwede na tayo mapagera dahil sa bangag ka. Hindi pwede yun. Kaya kami, gusto namin sa FGF, maiwasan yan. Kasi hindi handa yung armed forces natin. Tutulong lang kami sa armed forces. Di ba, FGF? Yeah. So, isang issue yun. Pangalawang issue yung nakawan.
Pangatlong issue, yung pagsiping sa komunista, hindi tama yun. Ilang sundalo yung namatay? 50 taon pakikidigma. 50 taon na pakikidigma. Yung mga tiniente na inabutan namin, na-retire, naging general. Na-retire. Hanggang ngayon, kita mo, nilarayuma na, may mga sakit na, diabetic na, may sakit sa puso, iba na-operahan na. Pero ano nangyari? Yung pinaglaban nila, wala na. Yung mga sundalo natin, ano pinaglaban nila? May mga namatay. Merong mga namatay ng 20 anyos pa lang, hindi nakatikim, man lang magkaroon ng anak. Diba? That's unfair. Kaya kinakailangan, itigil na natin to. Isang issue yun. Bakit may komunista sa gobyerno? Bakit natin hinahayaan na maging komunista tayo? Bakit may droga na sa paligid natin? Nagre-research ang droga. Bakit inaabuso yung konstitusyon? Bakit ninanakawan tayo? Yun yung mga issue. Dapat kayo, laging yun ang sinasabi nyo. Huwag na yung personalidad. Huwag yung personalidad kasi mawawala kayo eh. Ang pinakaano doon, yung ginagawa sa bansa natin. Kayong mga nasa gobyerno, binaboy ninyo ang bansa natin. Kaya dapat itigil kayo. Matigil yung ginawa niyong pagbababoy at respetuhin ninyo yung karapatan ng mga kababayan. Yun ang mahalaga. Respetuhin nyo ang karapatan ng mga kababayan, mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Kaya tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan, 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines. Dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng yes, government of the people, and by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't kayo natutulog? Bakit hinahayaan na gawin to? Ang sasabihin nyo, apolitical kayo. Sasabihin niyo, ano kayo, yung konstitusyon, dinidepend ninyo. You prove to us na yan ang kung ano yung tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. O yun yung mga issue. You stick to the issues. So maraming salamat sa mga suporta. Maraming salamat. At yung mga nakakarinig sa akin, maraming salamat sa paniwala. Wala na akong boses. Speaking, nabanggit nyo kanina, binababoy nila, ano? Ano po ang reaction ninyo sa mga nakikita natin sa mga social media like Facebook na napakarami na po ang mga gumagamit po ng illegal na pinagbabawal na gamot? Yes. O nga eh, yung masakit nga eh. Kasi may nadidinig ka ng mga balita, binapatay yung 10 pamilya, nire-rape yung bata, kabata-bata, no? Yung ginagawa. Kaya nga, you have to unite, mga kababayan. Not revolt against the government. No, unite to express yung rights ninyo, yung karapatan ninyo. Yun yung wala silang lahat pagka yung karapatan ninyo, ipinagtanggol ninyo. Kaya one time, big time. Ipakita ninyo. One time, big time. Ipakita ninyo yung yung karapatan ninyo. Ipaglaban ninyo. We, the sovereign Filipino people. Yun ang pinakamataas. Preamble, intindihin ninyo, basahin nyo, kabisyaduhin ninyo. Yun ang nandun lahat. Kasi kung kunyaring yung presidente kaya nandyan, para lang pagsilbihan tayo. Yung lahat ng kabinete, lahat ng congressman, senate, nandiyan sila para tayo, pagsilbihan, hindi para i-contempt tayo. Eh wala, imbestiga, libang, yun yung nangyayari. Kaya kinakailangan ipakita ninyo, na intindihan ninyo yung karapatan ninyo. Do not rebel against government. You just express to the government, oy, mali kayo. Ano ba kayo? Sinusweldo namin kayo eh. Di ba? AFP, ano ba? Protector of the people, ano ba? PNP, ano ba? Uphold the, serve and protect. Ano ba? Binabayaran namin kayong lahat. Kasi pag ang taong bayan na nagalit at in-exercise yung right natin as a people, doon kayo matakot sa taong bayan. Yun yung akin. So, maraming salamat sa inyo. Yes! Yes, the voice of the Sabi ko sinabi. Paglaban ng
Ha? Ewan ko, nasa kasama ko. Kanina pa ako 9:30 dito. Gano'n. Nandito kayo. Kap, sino-sino po yung mga... Kap, sino-sino po yung mga kasama ninyong nagtungo? Maraming salamat. Maraming salamat. Mga bago mo. Maraming salamat sa mga guwapo, maganda. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Jeff, maraming salamat sa mga Filipino guerrilla forces sa suporta ninyo. Maraming salamat. Ang Filipino guerrilla forces hindi pa nabidinig ay tinayo namin para protektahan ang mamamayang Pilipino, ang pamilyang Pilipino. Kaya kung titignan nyo, for God, country, and people. Yes, sir. Ito, sir. Ito. And then, for God, country, and people, Filipino guerrilla forces. Ang iba sa pagkagera, guerrilla. Pero pagka peacetime, Filipinos going forward. Filipinos fighting for future generations of Filipinos. No? So, tuloy lang ang FGF na magsusuporta sa taong bayan. Kung Marcoleta pa lang to ha. Marcoleta pa lang yan. Wala pa yung iba. Si Kong. Grabe, sobrang solid nun. Dahil nagmamakatay Kong Marcoleta talaga. Ay, sa mga tatanong nasa Pilipinas tayo sa Green San dito rally at campaign ng pinipilahan. Grabe, sobrang solid nun. Kita nyo na? Kung Marcoleta pa lang yun ha. Wala. Kung Marcoleta pa lang yun, wala pa yung iba mga kabayan. Lalo na kapag nagtatingan yung iba dyan. Ha? Buti nandito tayo. Hi! Ate Binag oh. Ayun. Ate Binag. Ang ate.
kababayan. Balik tayo mamaya. Charge lang tayo, lobat na. Dahil yung driver. Ano lang po tayo na balik tayo mamaya, no? Ayan. So yun. Sige po and God bless. Grabe, lahat ng comment natin talagang solid Duterte. Wala man lang pumasok ng mga kung ano-ano, no? Ay, meron pa sa labas, bro. Sabi na dyan? Ay, no, hindi, sa kabila, tinan mo, nagkain mo. Baka bago. Mamaya na natin. Mga bago yun.